Hi guys! So kayo ba ay nagbabalak mag-apply ng Korean visa this year, 2026? Ano nga ba ang updated requirements na dapat nyong isubmit? Malay nyo guys, meron kayo mga credit cards na pasok para sa simplified Korean visa requirements. Kayo ba ay magta-travel kasama inyong mga pamilya? Kayo ba ay empleyado na mag-i-sponsor? Ang inyo bang birth certificate ay unreadable? So dapat nga ba mag-apply ng visa muna bago kayo mag-book ng flight? So lahat ng yan guys ay isa-share ko sa inyo sa video na ito. So simulan na natin guys. So guys, ang ito ay isa-share ko sa inyo kung ano ba ang requirements na sinubmit namin nung nag-apply kami ng Korean visa. Nag-apply kami ng Korean visa February 13, 2026. So, yung sasabihin ko sa inyo requirements guys, yun yung mga requirements na sinubmit namin as of February 2026. Under agency guys. So, nag-agency kami. Ang pangalan ng agency ay ang Attic Tours. Yan guys. So, not sponsored. So, Attic Tours, ang branch na pinuntahan namin ay ang SM Fairview. Kayo, search nyo na lang yan guys kung saan ba may pinakamalapit na agency sa inyong lugar. Yan. So, sa amin dito. So, subukan na rin naman tong Attic Tours. So, apply na rin kami ng Japan visa. Sila lang din ay nag-handle. Then, okay naman siya. So, ito, tinry namin mag-agency ulit sa Korea. Yan. Korean visa namin na application. Sila din ang nag-process. So, yun lang. Medyo matagal yung pagpaprocess. So, i-discuss natin yan ngayon sa video na to. So again, February 13, 2026, doon namin na-kompleto yung mga requirements. Before that, pinapacheck na namin kung meron ba tayong dapat pang isubmit or what. So yun, may mga hinihingi silang additional requirements na i-discuss din natin later. And then yun, hanggang na-kompleto namin siya ng February 13, 2026. So mga Friday yun. Friday mga 1 p.m. namin na kompleto ang requirements. So, yun. So, ang mga requirements na sinubmit namin, ito guys. So, una, yung signed data privacy consent form. Yan. So, ibibigay naman yan guys ng agency. Meron naman silang ipoprovide yan. Meron silang Facebook page. Ilalagay ko rin dito sa screen yung Facebook page nila. Kung lapit lang kayo dito sa SM Fairview, yan ang kanilang Facebook page. Meron din sila kung i-search nyo sa online. May i-search na rin guys sa online yung mga malapit sa inyong agency. Yan. So, pwede naman kayong dumiretso sa KVAC. Pero kami, dito na lang kami para hindi na kami magta-travel doon sa KVAC. So, dito na lang kami nag-agency. Yun nga lang, medyo mahal yung, may additional fee. Ito yung amount na binayaran namin. So, that time, ang processing time pa, nung nag-apply kami ng visa, ay 16 working days daw bago lumabas yung visa result namin. Korea visa application form, yan, nandun din yan. Yan. So, ako din-download ko lang siya. And then yun, fill outan ko lang siya. So, type written. Type written yung ginawa natin sa ating pag-apply ng visa. And then, siya, wet signature. Kailangan nyo siyang i-print ng A4 size. Lang din, sa SM Fairview, meron doon papicturan. So, alam na nila yon pag sinabi nyo na mag-a-apply kayo ng Korea visa. So, alam na nila kung ano bang size nun. Then, mabilis lang naman yon, makukuha nyo din agad yung picture ninyo. Then, original passport. So, kailangan at least 6 months pa siya valid. So, kung alam nyo medyo alanganin na, kumuha na kayo ng passport ninyo para hindi tayo magka-problema sa pag-apply ninyo ng visa. Kailangan nyo rin ng original PSA birth certificate. So, kami online lang namin to lahat pinaprocess yung pagkuha namin ng mga PSA na yan. So, mabilis lang din na di-deliver agad dito sa bahay.
So, yung marriage certificate, if applicable, kailangan din yon, original din. So, magpalagay na kayo na pasobrahan yun. Ayan, yung pagkukuha ninyo ng ng mga birth certificate tsaka marriage certificate. Kasi original isasubmit nyo. Then, yung at least meron kayong copy pa ng original. Kasi minsan hinihingi yan sa immigration. So, ang maganda, ready na lang din kayo. Ayan. So, yun ang sinabit namin. At saka, yung COE. Must include applicant's position, date hired, compensation, office address, HR, landline, and email address. So, sa case namin, yung husband ko yung nag-work. So, wala silang phone number, yung HR, mobile number lang, tsaka email address. So ginawa namin, gumawa na lang kami ng explanation letter kung bakit ganon. Walang HR na landline. Yan. At saka kung bakit hindi din siya naka-wet signature yung mga ITR niya. At saka yung COE niya. Pero ngayon, ito yung February namin na kailangan pa yon. Pero kasi nagkaroon ng changes nga. Nagkaroon ng update na kahit na siya, naka-e-sign na siya. Then walang phone number or walang landline ang inyong HR ay okay na. Hindi na kailangan mag-explanation letter. May mga changes na ngayon na ganon. Pero nag-apply kami, hindi pa siya ganon. So, kailangan ko pa rin siyang mag-explain. So, nagawa pa rin ako explanation letter doon. And then, photocopy of valid visa to OECD member countries for the past 5 years. So, yan, kailangan yan. Kung i-search na lang yung mga OECD na countries na sinasabi dyan. Pero sa case namin, so for the past 5 years, meron tayong 2 visa sa Japan noon. So, yun na namin. Pinotocopy namin yun siya. Pinotocopy natin yun sa Japan visa natin. Kung kayo ay, hindi namin to sinubmit, pero kung sakaling meron kayong PRC ID and then IBP card, pwede nyo rin niyang isubmit sa inyong Korean visa application. Then sa case namin, kailangan namin to. Pero if applicable lang naman to sa inyo, original affidavit of support. Pero kung kunyari yung husband nyo, yun siya lang yung mag-i-sponsor sa wife nyo. Or ako, yung wife niya, ako yung na-sponsoran niya, hindi na kailangan ng affidavit of support. Pero, kung may i-sponsoran pa si husband nyo na iba, like sa case namin yung mom and dad ko, kailangan pa namin ng affidavit of support. So, madali lang din yan, nagpagawa lang din kami. Din sa mga nagnonotaryo, yan. So, doon kami nagpagawa. So, mga ilang minutes lang kami naghintay. And then, nakuha din namin yung sa affidavit of support. Alam na naman nila yon pagka sinabi nyo lang mag-Korea visa kayo. So, ito yung date ng alis namin. So, ganito katagal kami sa Korea. I-sponsor na namin ito. So, gano yung relationship ninyo sa isa't isa, yung mag-i-sponsor at i-sponsoran. So, yung mga ganon, yung mga important details, alam na naman nila yan. So, yun yung kailangan. Original yun. Original copy, kailangan yung isubmit. Then, kailangan pala yung sa application form nyo ay naka-wet signature. Then, the rest, naka-type written na siya. Ako, hindi ko naman, parang Arial, yung ginamit ko. Pero, hindi naman sila ganun ka-strict kung ano man gagamitin ninyong font doon. Then, yung size, minsan binabago-bago ko din. Depende. Kasi minsan, medyo mahaba yung ilalagay ko. Like, yung address. Nililiitan ko lang din. Yung iba naman, medyo malalaki. Like, yung name. Kasi malaki naman yung space. So, yun. Pwede nyo naman yung bago-bagoy. Wala naman yan siyang problema. So, yun. Sa case pala namin, itatry ko sana yung simplified visa requirement. Kaso guys, since meron nga kaming video credit card, pwede naman siya. Basta meron siyang 3 months na billing statement. Yan, 3 months. Pag 2 months, hindi pa carry. So, kailangan at least 3 months meron.
And then, hindi naman siya ganun kadami yung ano namin, yung mga tag dito, yung mga transaction namin sa credit card. Yun, hindi naman siya ganun kadami. Konti lang. Pero sinubmit pa rin namin. Ang problem lang, kaya kami nag-submit ng ITR and COE. Di ba nga dapat pag may credit card ka napasok dun sa simplified visa, ay hindi na kayo magsasubmit ng ITR and then COE, bank certificate, ganyan. Nakapag-submit pa rin ako kasi ang nangyari, na misplace or nagka-problema dun sa card. Nawala yung card namin, yung credit card namin na yun. Pero may recent transaction siya ng last month. So, kung February kami nag-apply, so may recent transaction siya ng January. So, anong nangyari? Nawala ngayon yung card na yun. So, nag-request pa kami ng new card sa BDO. So, binilisan naman kami ng bagong card ng BDO. So, mga ilang working days din yun. So, mga 3 working days na receive na namin yung bagong card. Kaso, yun nga, iba na yung card number. Kasi pag nag-submit kayo ng simplified visa requirements ninyo, kailangan yung picturean yung front at saka yung back ng card ng inyong credit card at saka yung billing statements ninyo, which is dina-download lang namin yan sa app ng BDO. Kung kayo naka-BDO, ganon. Ewan ko lang sa ibang mga credit card. So, ganon. Dahil nga, sabi ng agency, since nga ganon, iba nga yung card number na binigay na ng bago ng BDO. So, mas maganda isubmit ko na lang din yung ITR kung meron naman. Yung ITR, kung available naman, COE kailangan pa rin. Yung ITR lang pala, yung ITR at saka yung bank certificate. Yan. Yung may ADB. Ganyan. So, yun, ginawa ko, kahit na sinabit ko pa rin yung gold na billing statement namin at saka yung credit card, nagsubmit na rin din kami ng ITR para hindi na lang din magka-problem, diba? So, kahit naman alin doon, pwede naman din kayo mag-submit ng additional. Kagaya namin, pwede rin naman kayo mag-submit. Nagawa ko na explanation letter bakit magkaiba yung nasa billing statement. Iba yung nakalagay na card number doon sa credit card na meron kami ngayon na sinubmit namin sa kanila, yung new card nga. So, sinabi namin doon kung bakit gano'n. Sabi namin nawala yung card namin recently. Nawala yung card namin, binisyon kami ng new card. Kaya, iba na yung card number na sinubmit namin. But then again, nagsubmit pa rin kami ng ITR. Pero kung wala naman sanang problema yun, kahit hindi na kami magsubmit sana ng ITR at saka ng bank certificate. So, yun naman yung mababawas sa inyong requirements pag meron kayong mga pasok dun sa pag may mga pasok dun sa simplified visa ng Korea. So, yun. So, ito-try ko ilagay pa rin dito sa screen yung mga requirements or yung mga valid na credit card na pasok sa simplified visa. So, yung pag unreadable ang inyong birth certificate. Yan, unreadable. Yung husband ko, unreadable. Yung mom ko, unreadable din siya. So, ang ginawa, pupunta sa City Hall. Yan, mag-request kayo ng yung local civil registry. Photocopy lang yan. Pwede naman. So, sa amin, photocopy lang namin. Then, kung yun nga, kasama ko yung mom and dad ko, kailangan din nilang kumuha. Mag-submit. Ganun pa rin. Yung side data privacy. Yung pa rin. Yung sinabi ko, itong mga to. Then, yung kailangan pa rin ng marriage certificate and then birth certificate nila. Ganun pa din siya. Kailangan pa din. Ito guys, hindi ko nire-recommend. Pero, kayo kung kaya nyo mag-take ng risk, pwede naman. Pwede naman kayo
mag-book ng flight muna. Mag-book muna kayo ng flight bago kayo mag-apply ng visa. So, yun. So, go lang yon. Then, kasi nga may first time namin sa Korea. So yun. So, lakasan na ng loob na kung ma-approve ba tayo or hindi. So, ganun. So, yun. So, yun na. So, tinry namin mag-book ng ganun. Yun, wala naman ganun kahirap sa requirements nila. So, madali naman siyang i-request sa ninyo, sa office nyo. Yung mga COE, ganyan. Yung mga ITR sa bank, ang bilis lang naman din. Pero yun nga, kung simplified kayo, mas maganda kasi mas mabilis lang. Piprint nyo lang sa ninyo yung billing statement, sasubmit nyo lang yan sa agency or kung saan kayo mag-a-apply ng inyong Korea visa. I-share ko pala sa inyo kung di ba nga sa Korea, pwede nyo ma-check yung status ng inyong visa application. Unlike sa Japan, so hindi naman niya nakikita online. So, yun, araw-araw ko siya sinu-check. Kahit na sinabi na agency, mga March ko pa malalaman, di ba? Pero, sinu-check ko pa rin para makita ko yung status, kung nakasubmit na ba, or nakalagay na ba siya, o makikita man na siya sa online. Ganyan. Pero, noong February 13, Friday yon. So, the following week, hanggang Friday nun, hanggang February 20, check ko lang wala pa siya. Hindi pa siya lumalabas sa system. Diba? Tagal natin pagkita 1 linggo, wala lumalabas sa system. As in, hindi mo siya ma-check. Yan. So, ilalagay ko din sa screen ko na ba itsura niya. Yan. So, pipindutin mo lang yan, diplomatic. Yan. And then, yung passport number, date of birth, then yung inyong name, passport number. Yan. Sa name nyo, kailangan yung last name, and then your first name nyo. Ganun siya. Wala ng comma or what. Wala middle initial or middle name. Wala. As in yung last name and your first name. Sa passport. Yun siya. And then, so, yun nga, February 13 yung application date, na nasubmit na namin yung requirements, kompleto na requirements, and then February 25. Yan, so every morning check ko siya, diba? So, February 25, nag-under review siya. Oo. So, under review ng February 25, every day, check ko yan. So, everyday na yun, siguro sa isang araw, nakapag-check ako na 6 times. Ganyan, ganun siya kalala. Ganun siya kalala, mag-check ka, ganyan. Tapos, yung pagdating kong hapon na, ay, naku, mukhang wala na to. Check mo na ulit tomorrow. So, yung sa umaga, check mo na naman, and then wala ulit, under review pa din. So, yun, naghintay pa rin ako under review, ganyan. So, yan, nilagay ko nga siya dito sa aking cellphone kung kailan ba siya nag-under review. Then, Wednesday, yung February 25, under review. Syempre, yun na nga, working days lang, di ba? So, sabi ko, ayan na nga, dumating na ang March 6, umaga, nag-check ako. So, tanda-tanda ko pa. March 6 yun. Around 10:30, mga 10 to 11 a.m. Ganyan. Nag-check ako, under review, then may date na. May date na sa gilid. So, sabi kasi sa mga search ko, sa group, guys, ito pala yung group na yan. Sali ako dyan. So, check ko syempre para may matututunan din tayo dyan, mga experience sa mga nag-apply ng visa, ganyan. So, nakakatulong naman sila. Then yun, nagkaroon siya ng date. Then, nung nagkaroon siya ng date, maya-maya lang, chinek ko na. Kasi, sabi nga, within 30 minutes daw, lalabas na. Within the day, lalabas na yung result. So, after kong malaman na naka-under review with date na, mga 5 to 10 minutes lang, i-refresh ko. Then, boom, lumabas na guys yung result. Just approve.
Eh di syempre, pag-check mo ng sa online, makikita mo isa-isa pa yan. Isa-isa mo pa i-check. Hindi mo naman, syempre nga, paglagay mo ng date ng name mo, and then yung passport number, isa lang, yung result mo nang lalabas. So, ginawa ko, chinek ko pa isa-isa kami. Kasi syempre, maganda dapat lahat kayo pasado, di ba? So, yun, inisa-isa ko. And then yun, approve naman. So, yun, isa yan sa nakakakabang experience dito sa pag-a-apply natin ng Korea visa. Unlike nung nag-apply kami ng Japan, ang bilis lang, mga 1 linggo lang, lumabas na. Dito talagang 3 weeks. Mga 3 weeks ako naghintay para sa result. Kasi nga, ang dami nag-a-apply talaga sabi nila nga, dun sa itong sa group na sinalihan ko, ang tagal talaga ng process nila. Naghihintay din sila talaga. Ang tagal na lang hinintay nila, ilang linggo na. Wala pa rin yung result. Talagang matagal talaga yung pagpaprocess ng Korean visa ngayon. So, ayun, naghintay ako 3 weeks. So, okay lang kasi approve naman tayo. Hindi ako nga pala nag-apply ng mga multiple or what. Single entry yung binigay sa atin. Pero kasi sabi naman nila pwede naman kahit di ka mag-request ng multiple entry, pwede ka naman nila bigyan. So, hindi na ako nag-request. So, sana next time na mag-apply tayo ng Korea visa, ma-approve na tayo ng multiple entry. So, binigay sa atin is 59 days. Yan, 59 days. So, meron akong nababasa na binibigay 15 days or 10 days, ganon. So, good thing 59 days naman ang binigay sa atin. Kasi nga, kung 10 days lang binigay sa atin, ang binook natin na flight at saka ng hotel, more than 10 days. O, di doon pa lang nagko-problema na. So, yun nga, nakasan na lang talaga ng loob. Again, sa hotel, wag kayong kukuha ng pay now. Pay later na lang kayo lagi hanggang malaman nyo na yung result ng inyong visa. So, yun. Ganun siya. Ganun na nangyari sa amin. So, kung may questions kayo or clarification dito sa na-encounter namin na nag-apply kami ng Korea visa, i-message na lang ko. Yan, mag-comment lang kayo dyan and isasagutin natin yan hanggang sa abot na aking makakaya. Ayun. So, ano pa ba yung gusto ko i-share sa inyo? So, ito pala guys, ito yung itsura ng result namin. Nung nag-apply kami ito pala yung result namin online. Yan, approve na siya. Then, makikita nyo rin dyan agad. Kahit wala pa yung passport ninyo, makikita nyo kung ilang days kayo. Ito namin malaman yung result na yun. Hindi ko agad nakuha yung passport ko. Nakuha ko pa yung passport ko siguro mga 5 working days pa. Bago tumawag sa akin ng Attic Tours na pwede nang i-pick up ang inyong passport. Yan, and then makikita nyo din, alam nyo na nga yung result, diba? So, same pa rin naman na mayroong papel na ibibigay, which is yun nga, yung inyong visa. Hindi ko to ng Japan, diba? Nakadikit siya sa inyong passport. Ito, nakaprint lang. Ganon. So, yun nga pala, kailangan nyo i-photocopy yung front page ng inyong passport. Yung may picture kayo and then may sign. Photocopy nyo yun ng A4 size. Yan siya. And then, yung COE, kung hindi siya naka A4 size, kailangan nyo siyang i-A4 size. Yan, yung mga COE, kailangan nyo A4 size. Yung, dahil sinend lang sa email yung ITR, pina-A4 size ko na din siya. Kung hindi kayo sure kung pasok ba inyong mga credit card sa simplified Korea visa, pwede nyo yan itanong sa mga agency. Yun nga, sa Attic Tours, kung may malapit sa inyong Attic Tours or sa KVAC, pwede nyo yan itanong kung pasok ba ang inyong mga credit card. May ilalagay ako sa description box, so pwede nyo yan siyang i-check yung mga important details na makakailanganin ninyo pag mag-a-apply na kayo ng Korea visa. So, sana mabigyan kayo ng visa. Yan. Sana magkita-kita tayo sa mga pupunta sa Korea this coming April. So, sana magkita-kita tayo, guys. Yun lang, guys. So, dito ko na, wala na. Feeling ko lahat na yun. Na-explain ko na sa inyo kung ano yung mga important details sa pag-apply nyo sa Korea visa. So, yun lang, guys. Dito ko na tatapusin ang video natin. So, thank you for watching. Bye-bye!